Ano sa tingin niyo? Napakalaki nito, hindi ba? Ausland ang pangalan nito. Ito ang pinakabagong sasakyang panghipapawid na nilikha ni Mr. Colbert para sa paglalakbay. Dahil sa tulong ni Mr. Busto, nakumpleto ko ang pagsasaliksik ko at nabuo ang sasakyang ito. Ang ibig mo sabihin? Oo nga, ito na pagmamahala natin dalawa. Sandali, gusto ko lang sana sabihin na araw-araw lumilipad kami para masubukan itong Ausland. Kakaiba ang hangin kagabi. Palagi rin kami napapadaan dito. At napansin mo napalaban kay kagabi. Hindi ko yun inaasahan. Hindi ko rin inaasahan. Kasi nakita ko ang anino ni Mr. Colbert at narinig ko ang tinig niya. Akala ko nananaginip lang ako. Hindi pala. Ako rin po. Dahil sigurado ko ng mga oras na yon na si Mr. Colbert ay... Ah, yun ba? Ang totoo, lihim na ginawa ni Tabitha fake death spell para palabas na tumigil na ang tibok ng puso niya. Hindi ko rin agad nalaman, pero nagawa ko pa siya iligtas sa kabaong niya. Pagkatapos nun, pansamantala, nanatili muna siya sa bahay namin doon sa Germania. Hindi man lang namin nalaman ang katotohanan. Wala namang masama kung sinabi niyo sa amin, hindi ba? Patawad, Luis. Gusto ko sana sabihin sa inyo pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Patawad kung pinag-alala ko kayo. Ang mahalaga, narito kayo ngayon, Mr. Colbert. Maligayang pagbabalik, Teacher Colbert. Ang habulan sa silangan. Gano'n na lang ba yung partner? Ililihim mo na lang ba ang labang naganap sa pagitan mo at ang babae mula sa Galya? Oo, partner. Alam ko, pero hindi ko pa maintindihan kung anong nararamdaman ko sa ngayon. Naguguluhan ako. Bakit kaya ginawa ni Tabitha yun? Ganun na naman ang mukha niya. Hindi na nagbago simula kaninang umaga. Hindi pwede to. Hindi ko siya pwedeng pagbigyan. Kung hindi, mawawalan dignidad ko bilang master niya. Saito! Bakit? Ano nun, Luis? Tungkol sa nangyari kagabi. Alin doon, Luis? Huwag kang magkaila. Yung tungkol sa mahal na Reyna. Yun lang ba? Anong yun lang ba? Dahil kung tungkol doon, nagpaliwanag na ako kagabi. Oo, narinig ko. Nagkataon lang yun. Tama ba ako? Tama, ganun nga. Naisip ko lang ulit. Hindi kaya kulang pa ang pagpapaliwanag ginawa mo? Ikwento mo pa sa akin ang mga nangyari. Medyo makakalimutin ako nitong mga nakalipas na araw. Sinusubukan mo bang galitin ang master mo? Ano bang klase nagkataon na ang pwedeng mangyari para umabot sa ganong sitwasyon? Ipaliwanag mo ang mabuti! Hoy, Saito! Kailangan na magtipon ng On the Night Squad. Nariyan na. Teka! Sabihin lang, Saito! Mamaya na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan. Kahit na magpaliwanag pa akong mabuti sa kanya, sa palagay ko siguradong lagot din ako. Miss Valier? Ano na naman? Hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano nangyari kagabi. Nangyari kagabi? Habang nagaganap ang pagdiriwang kagabi, nakita ka ba ni Saito o hindi? Nakalimutan mo na? Sa ikura mo ngayon, hindi ka niya nakita. Tama ba, Miss Valier? Mali ka, hindi naman ganun ang nangyari. Gumagawa ka ng kwento. Tama ako. Minsan mahirap talaga tanggapin ang pagkatalo. Mabuhay ang mahal na Reyna! Mabuhay ang mahal na Reyna! Mabuhay ang mahal na Reyna! Mabuhay si Reyna Henrietta! Ang kamahalang Henrietta. Maganda pa rin siya katulad ng dati. Tama ka. Kamangha-mangha talaga ang sasakyang ito. Siguradong tatatak ito sa kasaysayan ng Halkaginya. Karangalan ko, mahal na Reyna. Nabalitaan ko na noong lumitaw ang mga Gorgals sa labas ng Academy kagabi, ang sasakyang ito nagtaboy sa kanila. Nararapat lang na pasalamatan kita. Hindi po kamahalan. Walang kwenta ang mga ginawa ko. Kung ikukumpara sa mga ginawa ni Saito. Teka. Saito Chevalier de Hiraga. Dapat kitang pasalamatan. Hindi po. Ginawa ko yun dahil kabalyero ako ng kamahalan. Bakit? Ang ibig sabihin nito? Kakaibang nararamdaman ko sa paligid. Teka, ano nangyayari, Miss Valier? Mababang uri ng aso. Ano ba itong naiisip ko? Imposible yon. Isang aso at isang reyna. Hindi talaga pwede magsama kahit kailan.
maingay. Hindi lang ako makapaniwala. Kung ang kamahalan na magiging karibal ko sa pag-ibig, wala na akong pag-asa. Pwede bang itigil mo na yung ilusyon mo? Wala ka ng pag-asa. Pero kasali ng kamahalan sa usapan. Pwede niya gawin ang kahit anong gusto niya. Hindi mahirap sa kanya na idestino si Saito sa palasyo. Pagkatapos nun, gabi-gabi ano? Hindi ko kaya sabihin. Ang dami mo nang sinabi. Sabihin mo na ako ng gusto mong sabihin. O sige, sasabihin ko na. Sa ikalawang kabanata ng An Elegant Day of Count Butterfly, may kaparehong senaryo sa nangyayari ngayon. Ipinatawag ng kamahalan sa kanyang silid ang magiting na kabalyero at sinabing, "Aking kabalyero, gawin mo ang gusto mong paraan para paglingkuran ako. Iparanas mo sa akin ngayon ang labis na kaligayang sa'yo ko lang makakamtan." Sandali lang! Hindi mo gagawa ng mahal na Reyna! Lumapit ka! Talian mo! Ang dibdib ko! Talian mo ang dibdib ko! Diyan nga! Talian mo lang! Hindi! Huwag na mag-isip na kung ano-ano! Umaarga lang ang katulong nito! Ganun lang! Maniwala ka! Anong iniisip mo? Kayo po pala, Mr. Colbert. Siya nga pala, Saito. Alam mo ba kung bakit Osland ang ipinangalan ko sa sasakyan ito? Hindi po. Osland, nangangahulugan rin ito na silangan. Ang taglamig sa silangan. Dala nito ang pag-asang isang araw, madadala ako nito sa silangan. Dahil sa'yo natapos ko ang sasakyang ito. Maraming salamat sa'yo, Saito. Wala pong anuman. Alam mo bang marami pa akong gustong ipakita sa'yo? Ano, interesado ka ba? Opo! Kamahalan! Bakit ko nagawa yun? Kamahalan, nakahanda na po ang karwahe pabalik sa palasyo. Ako ang Reyna. Kailangan kong asikasuhin ang bansa. Pero, Bakit po kamahalan? Anong problema? konting panahon pa. Gusto ko sanang manatili ng konting panahon pa. Totoo ba yun? May nangyaring ganun nung magkasama sina Saito at ang mahal na Reyna? Oo, pero parang hindi ka naman nagulat. Nagulat rin ako. Pero sa palagay ko, may dahilan na hindi natin nalalaman. Ganun din ang iniisip ko. Pero ano naman kaya yan? Si Saito kasi, hindi niya pinaliwanag na mabuti. Luis? Kung gusto mo, gamitin mo ito. Ano yan? Isa itong maliwagang bagay. Evening crystal ang tawag dito. Ano? Evening crystal? Alam kong tungkol dyan. Para mo nalaman. Alam na lahat ng kababaihan tungkol sa mahiwagang bagay na yan. Dahil minsan lang siya pwedeng gamitin, mabilis na uubos sa mga tindahan. Saan mo nalaman? Binigay lang sa akin ni Beatrice. Tanda ng pakikipagbati niya sa akin. Ano bang kayang gawin ng bagay na to? Kapag ginamit mo ang kristal para silipin na nakaraan ng isang tao, malalaman mo ang nangyari sa kanya kagabi. Ang alam ko, ginagamit ng kababaihan ng kristal para malaman nila kung niloloko na sila ng mga asawa nila. Ganun ba? Pero parang sobra naman kung gagamitin ko yan. May tiwala rin naman ako kay Saito kahit paano. Pero sa palagay ko, ito lang ang paraan para mapawi ang kaguluhan sa puso mo, Luis. Kapag ginamit ko to, mawawala lahat ng pag-aalala ko. Pero... Kung gano'n ako na lang ang gagamit. Anong sinabi mo? Sa tingin ko kasi, ayaw gamitin ni Miss Valier, kaya ako na lang. Wala naman ako sinabing gano'n. Siyempre, pwede kong gamitin to sa asong yun. Dahil familiar spirit ko pa rin siya. Ang malaking makinang yon, kayang magbigay ng 3 ulit na lakas para pabilisin ang isang mabagal na paglalakbay. Ang galing. Pinagbasihan ko ang kinetic energy ng pakpak ng dragon na sinasakyan mo sa ito. Ang pagkakaiba lang, uling ang ginamit ko bilang gasolina. Ang uling ang nagpapakulo sa tubig at ang singaw ng tubig ang gumagawa ng kinetic energy para gumalaw ang mga pakpak. Steam boiler. Tinawag ko ang prosesong yon na steam boiler. Anong problema? Saito? Wala po. Sa ginagawa mo, baka makita natin ang nangyari kay Mr. Colbert. Pwede ba? Tumahimik ka na lang. Mahirap kayang umasinta ng target, Shesta. Sina Luis? Anong ginagawa nila? Naku! Hindi maaari ang salamin na yun! Partner, bilis takbo!
Bilisan na! O, sige na nga. Mr. Colbert, pasensya na po. Sige lang. Tumakbo siya! Kaya nahinala siya! Habulin natin! Oh, ha! Bakit ba kailangan natin tumakbo? May hawak na nakakatakot na kagamitan ng babaeng yun. Kaya namang makitang nakahuba ang mga kalalakihan. Ano? Naubad? Bakit? Tumakbo ka na lang! Tigil! Saito! Saito! Ano na namang kaguluhan ito? Hindi ka na nasanay sa kanila. Hindi ka makakatakas sa akin! Ikaw na aso ka! Saito! Huwag ka na tumakas! Sumuko ka na lang! Kung hindi, lagot ka sa akin! Maghiwalay tayo! Sige, titignan ko sa direksyong to. Sandali lang. Paano ako? Ito kaya ang steam boiler? Nakita mo lang ang Zero Fighter, nakagawa ka na nito. Ang galing mo, Mr. Colbert. Nakakamangha. Marami rin ganito sa mundong pinanggalingan ko. Andyan ka pala, Saito! Tifa! Patawad! Sandali lang, ano bang nangyayari? Ginagawa ko ito para kay Luis. Tifa, hindi mo pwedeng gawin ito! Nakita ko na si Saito! Sumuko ka na, Saito! Teka, sandali lang! Itigil mo yan! Huwag ka naman laban! Saito! Kung gano'n, narito ka lang pala. Ikaw pala, Mr. Busto. Naghahanda lang ako para sa susunod na paglalakbay ng Osla. Mamaya na yan. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo para maintindihan mo? Kirke, yun ang itawag mo sa'kin. Hindi pwede. Ako ang guru mo. Ay, wala yung kinalaman sa pagmamahalan natin. Itigil mo yan, miss. Nararamdaman mo na ba? Tama na. Wag! Ikaw pala. Saito, alam mo kasi, hindi ito tulad ng iniisip mo. Pasensya na sa abaya! Saito! Kahit na mababang uri ng aso ka lang, pinahirapan mo pa rin ng master mo. Huwag mong gawin yan! Hindi ka na makatakas! Evening Crystal! Ipakita sa akin ang lahat ng ginawa ni Saito sa nagdaang gabi! Ganun lang yun? Anong ibig sabihin nito? Bakit naroon si Tabitha? May kinalaman rin ba siya sa pagsalakay kagabi? Sabihin mo! Saito! Oo. Sinubukan akong pigilan ni Tabitha na iligtas ka. Naglaban kami. Pero hindi yun kagustuhan ni Tabitha. Si Sheffield ang nagbibigay ng utos sa kanya. Sinasabi niyang tapat na espiya si Tabitha at kung ano-ano pang paninira. Ngayon, hindi ko na talaga maintindihan. Bakit naman susundin ni Tabitha ang mga utos ni Sheffield? Sa palagay ko, masasagot ko ang tanong mo niya. Oo, maaaring may kinalaman ito sa insidenteng yun. Maghintay ka na lang dyan. Hindi naman ako magtatagal. Hindi lang basta aristocrat si Tabitha. Member siya ng Gallian royalty.
kapatid ng kanyang amang kasalukuyang hari ngayon. At nasawi ang kanyang ama sa pagpupumilit na makuha ang trono. Sinubukan rin nilang lasunin si Tabitha para mawala sa landas nila, pero ang kanyang inang nalason at hindi siya. Simula noon nabaliw na ang kanyang ina at nagkulong na lang sa kanyang silid. Pagkatapos ng insidenteng yon, tinalaga bilang kabalyero ng hari ng Gallia si Tabitha at binigyan ng mga hindi makatwirang misyon. Hindi makatuwirang misyon? Pagpaslang ng mga halimaw, mapanganib na pagsasaliksik. Naaalala mo pa ba? Hindi ba? Naglabo na tayo sa lawal ng Nagore noon. Kasama yon. Kung ganun pala, ang nangyari kahapon. Sigurado akong utos yun mula sa hari ng Gallia. Hindi ko siya mapapatawad. Maganda ka, Luis. Pupunta tayo sa Gallia ngayon din. Sandali lang. Dahil nga narito ako at ligtas, ibig sabihin nabigo si Tabitha sa kanyang misyon, hindi ba? Anong mangyayari kay Tabitha? Ang totoo, hindi ko rin alam. Pero maaaring humantong sa... Saan siya dinala? Ano? Si Ina, nasaan siya? Tinutukoy mo ba ang babaeng Gallia na kinuha ng mga sundalo kaninang umaga? Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Ako nga pala si Bidashal. Kinagagal akong makilala ka. Isang engkantado. Tama. Kami mga engkantado, hindi namin gusto ang mga walang kabuluhang pagkatalo. Kaya sana sumunod ka sa akin ang hindi lumalaban. Dadalhin kita sa Gallia kung nasaan ngayon si Joseph. Hindi ko gusto ang ganyang tawag sa akin, Mahika. Pwede mong tawaging spiritual power. Sinasabi mo bang miyembro ng Gallian Royal Family ang gustong dumukot kay Louis? Kung mali ako, hindi ako kailangan salakayin ni Tabitha. Pero bakit? May binanggit si Sheffield na mayroong isang tao na gusto ang void magic ko. Mahal na Reyna, pahintulutan niyo po akong pumunta sa Gallia. Ano ka ba, Saito? Hindi ko po mapapatawad ang pagtangka nilang dukutin si Luis. At isa pa, hindi tama ang pagtrato nila kay Tabitha. Ako na lang muna ang pupunta roon at sisiguraduhin kong wala nang dahilan para bumalik. Hindi mo kayang gawin yon! Bakit naman hindi? Tatalunin ko silang lahat. Hindi mo kailangan gawin ang ganito kapangalib na misyon. Ako na ang bahala. Ipaubayo niyo sa akin ang lahat. Pero... Mangalap muna tayo ng mga ebidensya. Kapag napatunayang may kinalaman dito ang hari ng Gallia, ihahanda ko ang buong Tristane. Poprotektahan ko kayong lahat. Mangako ka. Hindi ka gagawa. Opo. Sa huli, hindi rin natin natuklasan kung ano ang totoong nangyari kagabi kay Saito. Pasensya na kung wala akong naitulong sa'yo. Huwag niyo nang isipin yun. Huh? Dahil ngayon, sinabi ko na kay Saito. Oh? Huh? Saito, naniniwala ako sa'yo.